Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa apat nating kababayan. Unahin ko to si Ray Donor. Pa-shoutout ako, Kuya Pinong, next video mo. Shoutout sa iyo kabayan, Ray Donor. Ito si Ray Donor ay kabats ko sa KLT13 at 8 years na rin to dito sa South Korea. Pangalawa ay si Noan. Shoutout kuya sa next vlog. Sulit ka po talaga. Pasado na po ako sa KLT22 at waiting na lang po sa approval. At congrats kabayan at good luck. Sana ay magka-approval ka na agad. At pangatlo ay si Jesse Bautista. Shoutout idol. Paano kung K-12 ka lang nagtapos pero complete na po yung papers ko? Tumatanggap pa kaya sila dyan? Pero may experience na po ako, 2 years employee po ako sa Antipolo City. Sana masagot. Maya-maya kabayan ay sasagutin ko to at shoutout sa iyo kabayan. At sipagan sa pag-aaral ng Korean language. Pangatlo ay si Ling Uzumaki. Pa-shoutout next. Pampa-inspire lang. Shoutout sa iyo kabayan at sipagan lang sa pag-aaral ng Korean language para pumasa sa EPS topic exam. At meron pang nagtanong na isa nating kababayan, Kuya Pinong, ano bang work experience mo? Kasi feel ko yung mga napipili mga skilled worker o meron more on blue collar jobs. May chance ba na hindi na mapili kasi ang work experience is white collar job, office job? Siguro to si kabayan ay nagtatrabaho sa opisina. Ito yung isang tanong din ng isa kanina na nagpa-shoutout na K-12 ba yun? Parang ang natapos at sinasabi nga niya na may 2 years experience sa trabaho. Ito yung katotohanan dyan mga kabayan. Unahin ko tong pagpili ng employer dito sa South Korea. Ito yung totoo dito. Kapag ang employer dito sa South Korea ay pipili, halimbawa yung employer ko, pupunta siya sa labor. Kasi pag pumipili ang employer dito sa South Korea, sa labor dito pupunta. Dito sa South Korea ha, hindi sa Pilipinas, dito sa South Korea. Pupunta sila ng labor tapos pagpunta nila doon, sabihin nila kukuha silang tao ng EPS worker na manggagaling sa Pilipinas. Ngayon, magbibigay ang labor ng halimbawa, maglalatag sila doon ng 10, paligay natin 10 na EPS worker. Random mga kabayan ha, random ito sa computer. I-random nila yan kung sino yung unang lumabas na 10, yun yung pagpipilian ng employer. Ngayon, ang maganda dito ay puro picture nyo lang yung makikita. Pagpipili ang employer dito sa South Korea, puro picture nyo lang ang makikita. Hindi ipinapakita ng labor dito yung totoong impormasyon ninyo muna. Tapos, pagkatapos niya makaselect, ay yan na makikita na yung information ninyo pag naselect na kayo. Kaya pagdating dito sa South Korea, ay pantay-pantay lang. Hindi makikita yung experience ninyo, basta picture lang. Tapos isa pa, halimbawa ang employer ay gusto ay babae, siyempre ang ibibigay ng labor na pamimilian ay puro babae lang. Puro babae lang yung ilalabas nilang picture para makapamili yung employer. At ito na, tungkol sa experience ay hindi ko lang naisama sa video ko na yan, hindi ko naisama na kahit walang experience ay pwedeng magtrabaho dito sa South Korea. Totoo yun mga kabayan, kahit wala kang working experience, kahit ang trabaho mo ay sa opisina, kahit ang trabaho mo ay sa construction, walang problema doon. Basta ang pangalan ninyo ay nasa roster at hanggat may approval kayo ay may pag-asa kayong masilik. Walang basihan dito kung skilled ka o hindi ka skilled. Basta pag factory worker ay pantay-pantay kayo. Ang selection talaga dito sa South Korea ay paswertihan kung sino yung unang maisasalang sa pamimilian. Doon lang nagkakatalo. Kunyari, may employer na pupunta sa labor, tapos irarandom selection nila doon sa computer kung sino yung unang lumabas na 10 doon, napakaswerte nun na mailalatag siya sa pamimilian. Kasi titingnan lang ng employer yung mga picture kung sino yung mga kursunadahan na itsura, kasi picture nga lang makikita,
Kung sino yung maunang makita na magustuhan niya yung itsura, siguro, parang ganon, di yun yung kukuhanin niya. Hindi doon makikita yung timbang ninyo, yung height ninyo, yung score ninyo sa exam, yung score ninyo sa skill test, hindi makikita yan. Basta picture lang talaga ang makikita. Kaya walang lamangan, pantay-pantay lang kayo. At ito yung dati, kasi nga ako yung matagal nagka-employer, nung nagpasa ako ng medical certificate sa DMW, nung pagkapasa ko sa medical, at pagkapasa ko rin sa exam, pagpapasa kami noon ng medical certificate, ay may pinipil-upan na kami ron. Nandun nakalagay, dati pa noon siguro ngayon hindi na ngayon ganun ang proseso. Kasi by online submission na ngayon yung kung may certificate ka man, kung ilang taon ka na nagtrabaho sa company, sa Pilipinas, parang may pinapasang ganun eh. Sa amin noon ay may pipilapan lang kami, pag pumunta kami ng DMW at magpapasa ng medical certificate, ay may pinipilapan lang kami ron. Nandun nakalagay kung anong working experience mo, kung ilang taong kang nagtrabaho sa ganung klase ng trabaho, yun, merong ganon. Pero, ang iniisip ko nga noon ay, sabi ko, halos 15 years yung experience ko sa company, sa Cavite. Kasi maraming factory sa Cavite. Nagtagal ako dun sa huling company ay siguro mga 10 years ako. Sa bakalan, weldingan, marunong din ako mag-grind, marunong ako maglihan ng bakal, marunong ako mag-welding, marunong din ako sa powder coating, at marunong din ako sa CNC. Marunong din ako sa press machine. Marami akong alam na experience pagdating sa metal fabrication. Tapos ito na nga yung iniisip ko dati, sabi ko parang nakakalamang ako dun sa iba kasi matagal yung experience ko sa pagtatrabaho sa mga company at ito na siguro yung lamang ko sa kanila. Pero ang nangyari, inabot ako ng 1 year and 3 months bago nagka-employer simula nang pumasa ako sa APS TOPIC exam. At ito ang matindi nito. Mas nauna pang nakalis sa akin yung ang experience ay cashier sa gasolinahan. Kita nyo? Kaya dito pa lang sa experience ko ay mapapatunayan ko na hindi basihan yung working experience. Kahit wala kang experience sa trabaho sa Pilipinas, ay pwede kang magka-employer basta hindi pa expired ang iyong approval at nandun ang pangalan mo sa roster na pamimilian. Ito pa ang isa kasi yung iba ay nag-aalangan sa kanilang height. Ito yung papatunayan ko sa inyo. Kasi ang height ko ay 5'2". Tapos, yung kabats ko sa school namin, ang height niya ay 4'9" lang, lalaki. Pero mas nauna pa siyang nakalis kaysa sa akin. Siguro pagkapasa niya sa medical, nagka-approval siya, 4 months pa lang, nandito na siya sa South Korea. Doon sa pagpasok ng massive selection nung sa batch namin, nagka-employer agad siya. First massive selection. Nagka-employer agad siya. 4'9" lang ang height niya. Doon ko napatunayan na picture lang ang nakikita ng employer kapag pipili siya ng EPS worker na manggagaling sa Pilipinas.